Tumawag kang genius. Akala mo ba na forever na ako maniniwala sa mga manipulations mo? Kapag ginawa mo yan, makukulong ka, masisira yung buhay mo, pati yung buhay ng magiging baby mo. Hindi! Hindi! Tumigil ka! Ako nga ka na ba? Ma'am, pasensya na, ma'am. Paano kung madiin tayo ng pilay na yun? Damay-damay na tayong lahat dito. Lalo na pag in-interrogate na yun. Mapapahamak ako. Hindi ako ang pumatay sa nanay ninyo. Siguraduhin mo lang. Sisiguraduhin ko na ito na yung simula ng katapusan ng kasamaan mo. Ano ba naman itong si Trixie? Hindi sumasagot. Kahapon pa ako tawag ng tawag. Ano ba nangyayari sa batang yan? Baka naman busy sa pagre-review. Eh, sana naman magparamdam siya para naman panatag tayo dito. Malapit na yung exam nila. Mahirap yan, Ramir. Tsaka feeling ko pressured si Trixie. Kaya ganun. By the way, kamusta na si Lelet? Any update on her case? Wala akong balita. But I do hope she's doing okay. Alam naman natin na parehong lumalaban ng mga anak mo. Ang isa para sa exam at ang isa naman para sa case. So I guess this is the time para masolo natin ang isa't isa. Why don't we go on a vacation? Let's have our second honeymoon. I don't know, Patricia. Let me think about it. Saan mo ba gusto? Sa Greece ulit? Greece would be fine. Matuloy lang, kahit saan. Bakit kayo nandito? I'm accompanying Era. She might have additional testimony or evidence sa current case against Renato. And I also want to add cases for what he did to me, personally. Okay lang po sa akin na nandito sila. Na-recover na ng data recovery specialist yung mga messages ni na Attorney Alon at ni Mellard. Sapat na yung messages na yun para malaman na may sapwatan na naganap. Solid evidence na to. Bakit nandito yan? The last time that I was here, nandito rin yan. Lorena was key in finding witness Mellard to reveal Renan's crimes. Bakit siya tumutulong? Tama nga si Mellard. Nagsasabi nga siya ng totoo. Yung una, yung bangkay ni Mang Kanor. Tapos ngayon naman ito. Mahalagang ebidensya nga itong nakuha natin. Mabuti na lang, na-track ng GPS ang kotse niya. Pati na rin yung laman ng phone ni Sabrina. Nandito yung palitan ng messages nila. At nandito rin sa flash drive, yung mga explicit videos nila ng sekretary niya. Ibang klase rin to si Atty. Alon. Parte ng paghihiganti ni Renan yung pagkamatay ni Mang Kanor at ni Sabrina. At nagawa niya lahat ng yun dahil sa galit niya kay nanay. Hindi pwedeng palampasin to, Lilet. Kailangan makahanap ng ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa nangyari kay Mary Beth. Pag matuloy ang kasong ito, malinis na ang pangalan ng anak ko. At kung totoo na si Atty. Renan ang may pakana ng lahat ng nangyaring ito, lalaban tayo. Ito na yung pagkakataon natin.
Hello. Trixie, thank God sumagot ka, anak. Ayoko na ng ganito. Please, umalis na tayo. Nagsabi na ako sa daddy mo. Samahan mo ako. Magbabagong buhay na ako. Mom, hindi ako sasama. I'm staying here. Kung gusto mo takasan yung mga kasalanan mo, huwag mo akong idamay, okay? Trixie, please. Ayoko nang ma-involve sa kung anumang wicked schemes mo, okay? Me knowing all the evil plans you had from the very beginning is more than enough punishment for me. And na-achieve ko yung peace of mind na hinahanap ko since nung dumating ako dito sa Cebu. I'm not going to make things worse by escaping. Trixie naman. Ma'am, wala na akong pakialam sa pinasok mong gulo. Save yourself. But please, spare me and Dad. Huwag mo na kaming idamay. Kaya nga ako lumayo dyan para matahimik na ako eh. Wala akong pakialam sa mga pinaplano mo. Hoy, bossing! Wala ka na sa mansyon mo! Relax ka lang, pare. Simula pa lang to. Mahabang-habang gabi ang bubunin mo rito. Boss? Boss, may emergency lang. May kailangan akong tawagan. Kailangan ko ng tulong. Hindi pwede dito yan! Boss. Hindi pwedeng ganito. Kailangan kong makaalis dito. Kailangan kong makaisip ng paraan kung paano ako makakaalis dito.